Naisip mo na ba kung anong pakiramdam ng lumampas sa takbo ng panahon? Paanong lumampas? Yung tipong ang kahapon, ngayon at bukas, lahat yan nangyayari sa isang iglap lang para sa'yo. Parang superpower? Yung nakikita mo lahat all at once? Oo, parang ganon. Ngayon, sisirain natin ang isang napaka-challenging na ideya. Galing mismo sa mga materyales na binigay mo. Ang tatalakayin natin, isang thought experiment. Sige, ano yon? Ano nga ba ang mangyayari kung ang isang nilalang, isang nilikha, di ba, ay biglang mabigyan ng kakayahang lampasan ang panahon? Okay, pero bago pa man tayo lumipad sa mga posibilidad, heto agad ang bala at konklusyon sa source mo. Ano yon? Imposible raw. Teka, agad-agad, imposible, ang bilis naman nun. At yan ang mission natin ngayon. Hindi lang basta tanggapin yon, kundi alamin kung bakit. Bakit sarado ang pinto na yan para sa isang nilikha? At ano ang connection nito sa free will natin, 'di ba? Yun yung intriguing part. Yun mismo. Okay, sige. I'm intrigued. Okay, let's unpack this. Saan tayo magsisimula? Kailangan nating magsimula sa pinakapundasyon ng argumento. Ito yung pagkakaiba ng may likha at ng nilalang o pijomol sa Korean. Okay, pijomol. So, created being. Tama. Ang isang nilalang ay inilarawan bilang isang bagay na galing sa wala, obsot tonggot. Galing sa wala. So, may punto sa kawalan na hindi pa siya nag-exist. Pwede siyang bigyan ng buhay pero hinding-hindi siya pwedeng maging isang bagay na laging nariyan mula pa sa simula. Yung well-lebuto hangsang innungot. Yun, may fundamental na limitasyon na agad dahil lang nilikha tayo. Parang dehado na sa simula pa lang. Ganyan-ganyan ang sinasabi. Ang pagiging nilikha ay hindi lang starting point. Isa siyang permanenteng katangian. May dalawang magkaibang konsepto ng kawalang hanggan o yongon na binanggit. Sige, ano yung dalawang yon? Yung una, ang ganap na kawalang hanggan, hangsang yongon. Ito yung konsepto ng paglampas talaga sa panahon. Walang simula, walang katapusan. So, para lang sa may likha. Para lang daw sa kanya. Okay, yung unang kawalang hanggan, parang nanonood ka ng buong pelikula ng sabay-sabay. Lahat ng eksena all at once. Magandang analogy yan. Paano naman yung pangalawa? Yung para sa atin? Kung yung una ay hawak mo yung buong film reel, yung pangalawa, ang kawalang hanggan ng nilalang, ay parang nasa loob ka ng pelikulang walang katapusan. So tumatakbo pa rin yung projector, frame by frame? Oo, tumatakbo pa rin. Hindi mo lang mararating yung the end. Ito ay simpleng, walang katapusang paghaba ng panahon. Isang shiganemuha na nyonjang. Yon, hindi paglampas, paghaba lang. Okay, malinaw yon. So more on endurance lang sa loob ng oras. Okay. Ngayon, matatag na yung pundasyon, balikan natin yung what if. Sige. Here's where it gets really interesting. Sabihin nating, kahit labag sa lohika, may isang nilalang na nakalabas sa takbo ng panahon. Okay, nakatayo na siya sa labas, tinitingnan yung buong timeline. Oo. Kapanganakan, lahat ng desisyon hanggang kamatayan, lahat nangyayari sa iisang iglap. Ano ang implikasyon nito kung magkasala siya? Kahit isang beses lang. At dito na pumapasok yung nakakatakot na lohika sa source. Bakit nakakatakot? Kasi kung umiiral ka sa lahat ng sandali ng sabay-sabay at nagkasala ka, kahit isang maliit na kasalanan lang, Oh no. ang kasalanang iyon ay hindi lang nangyari sa isang punto. Kundi? Dahil para sa'yo lahat ng punto ay nayon, ang isang pagkakamali ay nagiging pagkakamali sa lahat ng sandali. Sandali, ulitin mo nga yun. So, hindi na siya isang taong nagkasala. Hindi na. Siya na ay isang nilalang na palaging nagkakasala. Tama. Sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap niya, lahat apektado. Ang kanyang pag-iral mismo ay pag-iral ang isang makasalanan, eternally. Grabe. At ang resulta, nawawala ang pagkakataon para sa pagsisisi. Paano ka nga naman magsisisi kung walang bukas? Yun, dahil ang bawat sandali mo permanenteng nabahalin na. At dahil dito, ayon sa argumento, Anong mangyayari? ang kanyang mismong pag-iral ay hihingi na ng hatol. At yung hatol ay?
Hindi lang parusa. Total annihilation. Mabubura siya sa existence. Somyeldenda. Pause muna tayo dito, kasi parang plot yan ng isang cosmic horror story. Yung mismong pag-angat mo, yung pagiging godlike, yun din ang dahilan ng pagkabura mo. Oo, yung enlightenment nagiging annihilation. Nakakatakot yung ideya. So, teka, lahat ng naririnig natin, time is a prison. Baliktad pala. Baliktad, Sinasabi ng source na itong kulungan na to, ito pala ang nagliligtas sa atin. what's fascinating here is, oo, ganyang-ganyan ang punto ng teksto. Wow! Ang panahon ay hindi kulungan, isa siyang suspension mula sa agarang paghatol. Simpan urubuto, yubuhanda. Yun, dahil may ngayon at may bukas, binibigyan tayo ng espasyo. Isang grace period. Isang grace period para magkamali, matuto at magbago. Tama, ito ang safety net ng free will. Parang isang sandbox. Kung magiba mo yung sandcastle mo, pwede kang gumawa ulit bukas. Exactly. May quote pa nga dyan na tumatak sa akin, "오늘 범죄했어도 내일이 배기 전에 돌이킨다면." Kahit nagkasala ka ngayon, kung magbabago ka bago dumating ang bukas. May pag-asa pa. Yun pala ang esensya ng pagkakaroon ng bukas. Ito ang proteksyon. Sa loob ng takbo ng panahon, malaya tayong pumili, hubugin ang kinabukasan. Kung wala ito, bawat desisyon, final na. Walang take-backs. Bawat pagkakamali, permanenteng piklat. Oo. Okay, gets ko yung danger para sa isang nilalang na pwedeng magkamali. Pero paano kung alisin natin yung variable na yon? Paanong alisin? Let's say, may isang nilalang na perfect na yung free will. Hindi na siya kailangan magkakasala. Solve na ba ang problema? Pwede na ba siyang lumabas ng time? Ayon sa argumento, hindi pa rin. Bakit hindi? Kasi may malaking pagkakaiba sa antas ng pagiging perpekto. Ang isang bagay na perpekto sa loob ng espasyo at panahon o shigong kanso keso wanjo nada ay Ibang-iba. ibang-iba sa ganap na pagiging perpekto na kailangan para sa kawalang hanggan. Okay. That's the high-level version. Paano natin ito ibababa? Kung ikukwento mo yan sa kaibigan mo over coffee, paano mo ipapaliwanag yan? Sige, isipin mo na ang pagiging perpekto sa loob ng panahon ay parang pagiging grandmaster sa chess. Okay, so alam ko lahat ng rules, lahat ng strategy, hindi na ako natatalo. Tama. Pero ang kalayaang magpasya na lumalampas sa panahon, hindi lang yan pagiging grandmaster. Ano pa? Kailangan mong maging perpekto hindi lang sa laro, kundi sa lahat ng posibleng laro na hindi pa nalalaro. Kailangan saklawin ng free will mo maging ang Bizonje iyongyok kaji aururunon, Jayawiji. Yung larangan ng hindi pag-iiral. Ang bigat pakinggan. Ano yun? Okay, para mas madali, isipin mo yan bilang draft folder ng reality. Draft folder? Oo, nandun lahat ng what if. What if iba ang pinili mong kurso? What if hindi nangyari ang isang historical event? Lahat ng posibilidad. Okay. Sinasabi ng source na para makalampas sa panahon, kailangan ang free will mo ay perpekto. Hindi lang sa isang timeline natin, kundi sa lahat ng posibleng what if na yon, sabay-sabay. At yun. Yun, ang lampas na sakaya ng isang nilalang. Para hindi ka magkamali sa lahat ng posibleng sandali, sa lahat ng posibleng realidad, kailangan mong maging all-knowing and all-powerful. Na mga katangian na para lang sa may likha? Yun mismo. I see. Kahit gaano ka kagaling sa laro, hindi ibig sabihin na kaya mo nang isulat yung rules ng laro. Tumpak. Okay, pero may isa pang anggulo. Paano kung baliktarin natin? Paano kung ang nilalang ay walang free will? Pwede na ba? Tinalakay din yan. At ang sagot ay, siguro pero sa isang napakalimitadong paraan. Paano yun? Kung gagamitin lang siya bilang isang kasangkapan ng may likha, isang doke, isang hananim kesa sa yongashi ng dogu. Isang tool, hindi isang independent being. Oo. Okay, that's fascinating. Binanggit bilang halimbawa yung kamatayan at buhay, sengmeng. Paano yun? Sila raw ay mga nilikhang walang sariling free will. So kung tool lang sila, anong ibig sabihin yan? Yung buhay ba dito ay hindi yung consciousness natin? Hindi. Ito ay parang isang universal force, parang gravity. Okay. Ang argumento ay pareho silang nilikha para sa isang layunin. Ang kamatayan ay isang tool na sa huli lilipunin din.
Pero ang buhay bilang isang puwersa ay mananatili. Pero, Ngunit, at ito ang mahalagang punto, kahit itong buhay na ito ay hindi raw lalampas sa panahon. so gagamitin lang siya sa loob ng espasyo-panahon. Eksakto. Para panatilihing umiral ang mga nilalang. So kahit walang free will, ang mga tool na ito ay nakakakulong pa rin sa sistema ng panahon. Wow! So, walang lusot, may free will ka man o wala. Kung nilikha ka, parte ka ng sistema ng panahon. Mukhang ganoon. So, what does this all mean? Kung imposible at delikado pala para sa atin na lumampas sa panahon, ano talaga ang layunin nito base sa source? If we connect this to the bigger picture, ang konklusyon ng argumento ay, sa totoo lang, napakaganda. Sige, ano yon? Ang panahon ang mismong kondisyon na nagbibigay daan para magkaroon ng free will ang mga nilalang. So, hindi lang ito isang stage kung saan nangyayari ang dula. Hindi lang. Ito ang mismong materyales na bumubuo sa stage. Tumpak, kung walang stage, walang dula. Okay. At alam natin, ang free will may kaakibat na posibilidad na magkamali. Bamzeye ganong song. Yung posibilidad na magkasala. Oo. Ngayon, isipin mo ulit, kung walang panahon at lilikha ka ng nilalang na may di perfectong free will, sa mismong sandali ng paglikha sa kanya, Dahil sa potensyal niyang magkamali. agad siyang magiging isang eternal na makasalanan. Dahil yung isang potensyal na pagkakamali ay mangyayari sa lahat ng sandali ng sabay-sabay at dahil dyan, Hindi na siya maaaring likhain pa in the first place. magiging isang logical contradiction. Eksakto. Kaya, ang panahon ang nagpapahinturot sa atin na umiral ng hindi agad nagiging isang paradox. Ito ang nagbibigay sa atin ng pagkakataong matuto, magkamali, magsisi. At piliin ang ating landas. Ito yung mekanismo para ang isang bagay na hindi umiiral ay matawag tungo sa pag-iral ng may kalayaan. Ang galing! Kasi binabaliktad nito yung buong premise. Akala natin nilikha tayo tapos nilagay sa oras. Akala natin, Sinasabi ng source na yung oras mismo ang kailangan para malikha tayo in the first place. Without time, we're a logical impossibility. yun ang punto. Wow. Okay. So, para buuin natin, base sa pinag-aralan natin, tayong mga nilalang ay nakatali sa panahon at para pala ito sa ikabubuti natin. Hindi siya kaparusahan. Hindi. Isa siyang proteksyon. Ito ang ligtas na espasyo para sa paglago ng ating kalayaang magpasya. At yung pag-iisip pa lang na lampasan ito ay nagpapakita kung gaano kadelikado ang anumang dikasakdalan kapag naging eternal. Grabe! At nagbubukas ito ng isang huling malalim na katanungan para sa'yo. This raises an important question. Ano yun? Nabanggit sa source na sa larangan ng hindi pag-iral, yung Bijonjene Yongyokir, lahat ng posibilidad ay maaaring umiral ng sabay-sabay. Yung draft folder ng reality. Oo. Halimbawa, ang isang bagay ay pwedeng patay kahapon pero buhay ngayon. Isang bagay na imposible sa ating realidad. Kasi sa mundo natin, sumusunod tayo sa linear na logika. Ang kinabukasan ay dinedetermina ng kasalukuyan na dinedetermina naman ng nakaraan. May sinusunod tayong iisang tuwid na linya. Isang kwento lang. Tama. Kaya, heto ang iiwan nating tanong para pag-isipan mo. Kung ang ating realidad na may isang takbo ng panahon ay isa lamang landas, napili mula sa isang karagatan ng walang katapusan posibilidad na umiiral lamang sa isip ng may lika, Ano ang tunay na bigat at kahulugan ng bawat desisyong ginagawa mo sa bawat sandali?